Hello! Hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. Naalala nyo itong nasa likod ko. Ito yung kamuning tulis na winworkshop natin kasama yung Indonesian Master. After 2 weeks, ito na yung kanyang itsura. So, tinubuan na ulit ng panibagong dahon. Yan. So nakita nyo dito kulay yellow green yung kanyang dahon, meaning malakas yung ating halaman. Yan. Okay, so dito sa part na ito ay buo na. Yan. So kita nyo yung kapal ng kanyang mga sanga. Yan. Okay. So ang binubuo na lang natin dito is yung dito sa kabila. Itong part na ito dahil masyado pang manipis. Wala pang gaanong sanga o twigs. Yan. At ito ay sacrificial branch. Nakikita nyo yan. Yung mga tumubo na yan, hindi natin tinanggal dahil yan yung tinatawag nating sacrificial branch. Ito yon. Itong mga to. So hindi naka-wire. Yan. So ang purpose niyan para palikihin yung part na ito. Yung ano na yan. Yung sanga na yan. Okay? At yung ang kanyang back branch. So nakita nyo dito yung kanyang katawan is mayroon talaga siyang galaw. Yan. So napakaganda yung puno ng ating kamuning tulis na ito. So ipapakita natin yung kung paano siya nagkaganito kasi nakuhanan natin ng video nung tumutubo pa lang. Okay? After 1 week. So ito ay pang 2 weeks niya. Kaya ganito nakakapal yung dahon. Okay? So nagmumukha na siyang puno. At the same time dito sa parting taas. Yan, kulang pa dyan. Kulang pa tayo. Okay? So ito yung itsura after 1 week. So, mabilis lang tumubo yung kanyang mga dahon. So kung mapapansin nyo dyan, may mga lumang dahon dahil ito yung iniwan natin dahil ang kamuning tulis ito ay napapabilang sa hindi kinakalbo na bonsai. So kapag ito ay kinalbo mo, mayroon kang chance na hindi tubuan ng panibagong sanga. Kailangan talaga nating mag-iwan para sure na tubuan ng panibagong sanga. Ng bonsai nag-umpisa sa wala. Tahimik sa paso, nakahinlay sa mesa. Binubuhay kita kasabay ng dahan-dahang pag-aruga sa bawat dahon na makita. Oh, bonsai kay alalagaan sa palad ni Bonsai Stang Lumpo. Bawat tali ng alambre, bawat pihik ng sanga, may sarili. Yon. So nakita nyo yung kanyang pagbabago mula nung nakalbo. Okay? At kung mapapansin nyo, merong kulay blue dyan na tela
Okay? Dahil summer ngayon, nilagyan natin ng tela para mapanatili yung basa. Agoy. Ano daw? Mapanatili yung basa. Sobrang init ngayon, okay? So kapag diniligan natin, nagsisip-sip ito ng tubig at matagal matuyo doon sa kanyang paso, okay? So hindi lang ito yung bonsai na nilagyan ko. Ipapakita ko. Yan, katulad yan. Yan yung kalyos. So mayroon pa rin siyang tela. At yan yung kamuning bilog na winworkshop natin nung nakaraan. So wala pa siyang dahon. Mayroon din siyang tela. Okay? So yung mga bonsai na pinapalarga natin or yung binubuo para mapanatili, mabilis yung pagbuo sa kanya, nilalagyan ko ng tela para maiwasan yung ma-dehydrate. Okay? So, sobrang init ngayon. So, yun ang technique na ginagawa ko sa mga alaga kong mga bonsai. Katulad nitong kamuning tulis. Yan. So, dito na lang ang bubuuin natin at saka dito sa part na ito. At mayroon din doon sa parting likod. Okay? So, mga 2 years pa siguro. Tignan natin kung kayang mabuo ng 2 years ito. Kasi kunti lang naman na. Ang gagawin lang natin dito is i-trim para magsanga. Okay? Tapos, laging kalbo para mas dumami yung twigs na ibibigay. Okay? Katulad nito. Halos buo na dito sa part na yan. Yan. Okay? So, yun lang. And maraming salamat at happy bonsai sa ating lahat. Bye-bye.